Zheng Yu, ikaw ay hindi magkasundo sa kumpanya. Nakasagupa ka ng Diyos ng kayamanan. Tinanggal ka sa trabaho. Wala ng trabaho. Wala na ring pera. Ang hirap ng buhay ko. Nasaan ang palayok ko? Ako sa Danlu. Ay, mga taong mapalad lang. Tulungan mo siya. Halika, tutulungan kita. Ito ba? Nandito ako sa mundo. Naghahanap ng masigasig. Ng 7-7-49 na oras. Ikaw lang ang tumulong sa akin ng ganito. Batang lalaki, may swerte ka sa langit. Gusto mo bang magbago ng paraan ng buhay? Ha? Ito ang taong pinili ni Taisang Laojun. Pwede bang magbukas ang kalangitan ng komersyal na kalye? Matalino ang isip ng tao. Ano ba to? Bakit ako nandito? Ito ba ay langit ng araw-araw? Zheng Yu, ang komersyal na kalye ng langit ay malapit ng F-develop. Kulang ng isang namumuno. Nakapasa ka na sa pagsusuri ni Taisang Laojun. Ang posisyong ito ay para sa iyo lamang. Ha 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 ha. Ako ba? Ha 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 ha, Zheng Yu. Ito ang sweldo na ibinigay sa iyo ng langit. Kabut ito ay 1-0 milyon. Isang taong probation. Pagkatapos ng pagiging regular, magiging bagong Diyos ng kayamanan ka na. Siyempre, kung ayaw mo. Gusto ko. Bakit hindi mo sinabi agad na bayad na lang ay? Ha ha ha. Kaka-reject lang ng cute na boss. Nahanap namin sa langit ang matibay na posisyon ng mga tao sa buwan. Ang swerte namin ay sobrang saya. Sige, tara na. Dadalhin kita sa lugar. Ito ang kalye ng negosyo sa langit. Para sa buwan ng sahod na milyon. Siguradong gagawin ko ang lahat para sa kalye ng negosyo. Naging maunlad at masigla ang pag-unlad. Haha, hindi ako nagkamali sa tao. Bukod dito, ito ay ang sumeru ring ng Jade Emperor. Kaya nitong tanggapin ang lahat ng bagay. At ito rin ang iyong patunay na pumasok ka sa langit. Wow, ito ay isang napakahalagang yaman. Ang magtrabaho sa langit ay tunay na nakakabuti. Wow, isuot ang singsing at sigaw. Maaari kang makalipad sa langit at mundo. 10 milyon ang kabuuan. Pag naging regular, magiging bagong Diyos ng kayamanan. Parang panaginip lang ito. Nakatanggap ng 1-0 milyon sa alipay. Yung bakal na mangkok ng langit, ang imbaka na singsing. Totoo ba iyon? Kailangan kong magplano para sa pagbubukas ng komersyal na kalye ng langit. Nandyan ka ba, Xiao Zheng? Panahon na para magbayad ng renta. Pwede namang hindi magbayad. Sige, sumama ka sa ate mo. Sis, garantisado ko na sa susunod. Magpapakapagod ka pa ng 20 taon. Kung hindi ka pa magbubukas ng pinto, pasok na ako, sis. Agad-agad, parang utos. Ibalik mo ako sa langit. Ay naku, walang tao talaga, ha? Walang tao talaga. Ay naku, nakatakot naman. Oy, Laojun, nagawa na ang plano para sa negosyo sa Tianjin Commercial Street. Ang susunod na hakbang ay kailangan lang maghanap ng tao para mamigay ng mga pamphlet. Sige, ayos lang. Napakabuti. Naipadala ko na ang mga flyer para sa negosyo sa Tianjin Commercial Street. Sa iba't ibang dako ng Tianjin. Makitang lahat ng mga Diyos sa siyam na langit. Ito ay napakaastig. Ibig sabihin ba ay pwede nang magtayo ng tindahan dito? Ikaw ay... Oh, ikaw ang Diyos ng kayamanan. Lahat kami sa pamilya ay mga tagahanga mo. Haha, may altar pa kami para sa iyo. Oh, talaga. Kaya itong gintong ingot, kapatid, dapat mo itong tanggapin. Naku, paano naman ito? Hahaha, tungkol sa tindahang ito. Kukunin ko ang hanay na ito sa likod. Gagamitin natin ang mga puntos ng kabutihan para sa transaksyon sa langit. Kunin mo lang. CJ. Ayos, pumirma na tayo ng kontrata. CJ. Talagang kayamanan ang Diyos ng kayamanan. Kapag kumilos, talagang magarbo. Kaibigan, kaibigan. Gusto ko rin magbukas ng tindahan. At ako rin, at ako rin. CJ. Huwag munang magmadali, mga kaibigan. Isa-isa lang. Siguradong wala itong mali, pinirmahan na ng Diyos ng kayamanan. Ayos ito. Matapang na mamamayan. Sino ang nag-utos sa'yo na magtayo ng tindahan dito? At nandito ang langit. Hindi pwedeng magpamigay ng mga flyer. Ang mga lumabag ay paparusahan. Ikaw ay Diyos ng kulog. Ah, talaga. Ito ang sumiring. Ikaw ay tao ng Jade Emperor. Uy, Diyos ng kulog, anong nangyari sa iyo? Walang anuman, walang anuman. Walang anuman, walang anuman. Sige, magpatuloy ka lang. Umalis na ako. Haha, hay. Tiyak na hindi ako nagkamali ng tao. Yung kalahati ng mga tindahan, lahat ay pinangakuan ng Diyos.
Pero, lahat ay mga negosyante. Kung walang customer, di rin pwedeng magtagal. Uy, sasabihin ko sa'yo. Sige, okay. Siguradong makakaakit ito ng maraming customer. Nasa iyo ang lahat, hahaha. Hala, ano ito? May pamilihan sa langit. Kakaiba naman ito. Kailangan ko ito para sa aking pagsasanay. Maraming mga kayamanan ng kalikasan. Kung hindi, tara tingnan natin. CJ, anong silbi ng maglibot sa pamilihan? Dapat tayong mag-focus sa pagsasanay bilang tamang landas. Aba, may tunay na pagtatanghal ng 7 diyosa. Ano? Narinig ko na ang bawat isa sa 7 diwata ay maganda at kahanga-hanga. Kadalasan ay bihira silang makita. Ako rin ay pupunta. Kagagaling lang ng kalye ng negosyo sa langit. Ganito kasagana ang negosyo. Ikaw si Zheng Yu. Kapatid na si Chang E. Maupo po kayo. Ay naku, mababaw. Saan ka naman nakakita ng agad-agad na tinatawag ang tao na ate? Kahit na totoo namang medyo bata siya. Ay Chang E, bakit ka nandito? May kailangan ka ba? Oh tama. Gusto kong magrenta ng tindahan. Para ibenta ang aking mga pulbos at kolorite. Ito ba ay hindi mga pampaganda? Mukha namang karaniwan. Mas mabuti pa ang mga sikat na pampaganda sa mundo. Ganito. Dadalhin ko ang mga pampaganda mula sa mundo. Ikaw ang magbebenta. Hahatiin natin ang kita. Ikaw ang 7, ako ang 3. Maaari mo bang ipakita sa akin ang sinasabi mong iyon? Na pampaganda. Sige, sandali lang. Mabilis, dalhin mo ako pabalik sa mundo. Dapat maraming pampaganda ang tindahang ito. Tara, pasukin natin. Mahirap. Xiaoqin, ikaw ang humarap. Alaynan. Magandang araw po. Anong kailangan ninyo? Pwede niyo ba akong tulungan magpakilala? Alaynan. Ito ang pinakabinibenta na kosmetiko. Ito ay, yo, hindi ba't iyon ang walang kwentang ex-boyfriend mo? Ang ex-girlfriend ko, si Li Roxuan. At ang mayamang pangalawang henerasyon na si Qin Hao na nakipaglandian sa kanya. Zheng Yu, huwag mong isipin na makakapagbigay ka sa akin ng mga pampaganda. At magkakasundo na tayo. At saka, kaya mo bang gumastos dito? 2 basura, huwag kayong makialam. Iyon lang. Kinuha ko na lahat. Hahaha, Zheng Yu. Ang mga pampaganda dito ay nagsisimula sa 3,000. Sobra pa sa isang buwan mong sahod. At charge mo. CJ. Yes tingnan natin kung paano ka mapapahiya ngayon. Pumasok sa bangko ang 13,000 yuan. Paano ito pwedeng mangyari? Kagabi, hindi pa nga siya makabayad ng renta. Ngayon, bakit ang yaman-yaman na niya? Yung bank card mo at resibo. Nagkamali kayo siguro. Sinasabi ko, tungkol ito sa inyo. Lahat ng mga kosmetiko, isara nyo na. Anong? Kailangan lahat yan. Ang mga ito ay nagkakahalaga ng ilang milyon. Kailangan lahat yan. Itong 13,000 yuan. Baka ito na ang lahat ng natitirang pera ng pulubing ito. Sinasabi mo, ang taas ng ere mo. Bakit hindi ka na lang umakyat sa langit? Mag-swipe ka na lang. Meron pa. Totoo kung kaya kong pumunta sa langit. Haha. Ang gulo mo talaga. Sa tingin ko, mamaya wala kang pera sa card. Pwede ka pa bang magkunwari? Pumasok na ang pera sa bank card. 30 at 4 na milyon, 3,000 na yuan. Paano ito posible? Paano niya nagagawa na? Mabili ang mga pampaganda na. Mahigit 3 milyon. Hindi lang 3 milyon. Mayroon pa siyang 6 na milyon na balance sa bank account. Naku, ilang komisyon na ang namiss ko. Ihatid mo sa ibaba. Ay, hindi na kailangang lumuhod. Huwag mo na akong hayaan makita ulit. At ikaw. Zheng Xiao. Nakaayos na ang mga kosmetikong nagkakahalaga ng mahigit 3 milyon. Salamat sa abala mo. Susunod, ikaw ulit ang hahanapin. Sige, ingat ka. Uy, guro, magpatuloy ka lang. Kasama ko ang kargamento. CJ. Narinig ko kay Taishang Laojun. May kakayahan itong mag-imbak. Subukan mo. Imbak. Ay, tapos na. Tapos na. Ay, sa wakas natapos na. Panahon na para bumalik sa langit. Bata, hindi mo pa sinabi sa akin kung saan ka pupunta. Nasaan na ang taong iyon? Pupunta ako. Makikita ko ang multo. At Chang E. Nagdala ako ng mga pampaganda. Ito ay eyeliner. Ito ay powder. Ito ay lipstick. Akala ko ang mga pampaganda sa mundo ay ganito karaming kaalaman. Sige, susubukan ko ito. CJ. Magpapabox ng red envelope na.
Isang beses na may 160 na kabutihan. Sa 10 sunod-sunod na pagpul, laging may bihirang yaman. Ay, gusto ko. Gusto ko rin. Huwag magmadali. Di ka na nga nakakagulat, talaga namang Diyos ng yaman. Ang ganitong paraan ng raffle ay talagang naiisip. Zhengyu, tingin mo ba maganda ako? Wow! Ang ganda talaga. Ito ba ang kapangyarihan ng mga kosmetiko? Parang ibang tao na ang mukha ko. Hihi! Ang ganda ng Diyosa na ito. Gusto mo bang kumain ng buffet kasama ako? Sagot ko na, tara na. Zhu Beiji, gusto mo bang maranasan ulit ang pakiramdam ng pagbagsak? Chang'e, bakit ikaw? May kailangan akong asikasuhin, aalis na ako. Magandang babae, anong klase ng blush ang gamit mo? Saan mo ito binili? Gusto ko rin bumili. Ang gamit ko ay itong blush na ito. Napakaganda gamitin. Saan ang tindahan mo? Gusto kong tingnan. Wala pa akong nirerentahang tindahan. Sige, dito na lang tayo. Sige, okay. Wow! Bibili ako. Gusto ko rin. Gusto ko ito. Ito. At ito pa. Halika. Ito. Ibigay. Naubos na ang lahat ng pampaganda ni Zhengyu ngayon. Sabi natin, hati tayo sa 37. Ibibigay ko sa iyo ang mga puntos ng kabutihan. Ay, at Chang'e. Napakabanal naman pag-usapan ang mga puntos ng kabutihan. Kung hindi, ibalik mo na lang sa akin ang pera. Anong silbi ng pera? Sige na, kung gusto mo, ibibigay ko na sa iyo. Pumasok ang 100 milyon sa alipay. 100 milyon. Ano itong bagay na ito? Bakit may disenyo pa? O, ito ay bagay na ginagamit ng mga tao sa mundo. Tawagin mo ang cellphone. Ayos ito. Maaari mo ba itong ibenta sa akin? Babayaran kita sa presyo kanina. Wow! Cellphone na binili sa ilang libo. Naibenta na sa 100 milyon. Talagang magiging mayaman na. Bakit mo ako tinitingnan? Ang cellphone. Oh, heto sa'yo. Ano ito? Cellphone. Ay naku. Wow, ang kahanga-hanga. Pwede bang makakuha rin ako ng isa? Pagkatapos niyan, ibibigay ko sa iyo ang presyo sa merkado. CJ, tama na. May tao kang hinahanap. Sino ang naghahanap sa akin? Siya ang parmasyutiko na si Sun Simiao. Kumusta, Zheng Xiaoyu? Kumusta, Dr. Son? Hindi ko alam kung anong kailangan mo sa akin. Sabi ng asawa ko, may mga bagay dito na pampaputi at maganda ang hitsura. Kaya pinala ko na hanapin. Meron pa ba kayo nito? Ang tinutukoy mo ba ay mga pampaganda? Ubus na po ngayong araw. Bukas na lang po uli pumunta. Hindi pwedeng mangyari yan. Hindi mo alam. Napakamaalindog ng nanay kong tigre. Kung hindi niya maibabalik ngayon, siguradong sasapitin niya ang matinding palo. Zheng Xiaoyu, kailangang iligtas mo ako. Zhengyu, tumulong ka sana sa kanya. Ito. Zheng Xiaoyu, ang medikal na aklat na aking bagong pinag-aralan. Kung matutulungan mo ako na mag-apply ng pampaganda, makakakuha ka ng gamot mula kay Sun Simiao. Tiyak na hindi ka mawawalan. Pwede. Maghintay ka sa akin dito ng 1 oras. Pagkatapos ng 1 oras, babalikan kita ng isang mamahaling bagay. Maraming salamat na. Agad-agad parang utos. Ibalik mo ako sa mundo ng tao. Ay naku, Diyos ko. Ay, tapos na, may tao nang namatay. Ay, tama nga. Mayroon akong malaking aklat ng medisina. Tingnan natin kung ano ang mahanap. Wow! CJ, ngayon, naiintindihan ko na ang medisina. Kahit na 1 dekadang veteranong doktor ay darating. Kaya nitong makipagsabayan. Kuya Zhang, hindi na sayang ang pag-upa namin. Aalisin ko na ito para sa'yo. Halika. Ay naku, Xiao Zheng. Ikaw ang nagligtas sa akin. Handa akong ialay ang sarili ko para sa'yo. Ay, huwag. Ay, huwag kang umalis, ikaw. Ay, huwag kang umalis. Sa langit, kumita ako ng mahigit 200 milyon. Bumili muna ng isang mamahaling sasakyan. Tapos, bibili ako para kay Sun Simiao. Bibili ng mga dekalidad na bagay.
Sama mo ako sa isang lugar na nagbebenta ng mamahaling sasakyan. Sige, dadalhin kita sa car show. 那我带你去车展吧。行。 Nandito na ang binata. Lahat-lahat ay 23.6. Bigyan mo ako ng 23, ayos na. 行。 Ay, nasaan ang cellphone ko? Nasa kanya na. Ay, Ginoo, binebenta mo ba ang cellphone mo? Bakit ko naman ibebenta ang cellphone ko? 20,000. Nakuha na. Ganito ang buhay ng mayayaman. Magandang araw, Ginoo. Ay, nandito. Ano po ang maitutulong ko? May mas mataas pa bang klase ng sasakyan kaysa dito? Sa mga ito, sa ngayon wala na. Yung pinakabagong Mercedes may batch. Talagang bagay sa iyong personalidad. Humigit kumulang 3 milyon ang presyo. At ngayon, ang down payment ay 30% lang. Pwede ka pang mag-loan hanggang 30 taon. Wala nang utang. Kukunin ko na. Ano? Ayos na ito. Nga, hindi ba 3 milyon lang yan? Halika, ice wipe ang card. Sandali lang. Ako na ang bahala sa sasakyan na ito. Ako na ang bahala sa sasakyan na ito. Paumanhin po. Naka-reserve na po ang sasakyan na ito para sa Ginoo. Kaya niya bang bilhin ito kung itakda na natin? Magkano ang ganitong sasakyan? Magdadagdag ako ng 1 milyon. Binili ko na ito. Pasensya na, Kin Xiao. Ang sasakyang ito ay 3 milyon. Bakit hindi ka na lang magnakaw ng 3 milyon? Zheng Yu, hindi ba't sinabi mong nakapagdesisyon ka na? Bumili ka na. Tingnan natin kung may pera ka para kunin ang sasakyan. Zheng Yu, huwag kang magpanggap dahil sa isang sandaling pagyayabang. Tapusin na ang utang na buong buhay mong binayaran. Anong iniisip mo, mag-busy ka na mag-card? Matagumpay ang bayad ng customer. Pumasok sa bangko ang 3 milyon yuan. Paano nangyari to? Isa lang siyang mahirap. Saan niya nakuha ang ganitong kalaking pera? Sigurado siyang nanalo siya sa loto. Kung hindi, saan galing ang pera? Ang mga walang silbi ay talagang walang silbi. Nakikita kong naubos mo na ang perang ito. Anong gagawin natin? Umalis na tayo. Subukan mong dalhin ang napakagandang sasakyan na ito. Tingnan natin kung ano ang nangyayari. Hindi ko alam. Bakit ito bumagsak? Paalam muna. Kung hindi, magandang gawa na ito. Mag-ipon ng mga good deed na sinasabi ng langit. Ang acute myocardial infarction ay maaaring gamutin. Ano nang ginagawa nitong batang ito? Bakit niya pinapahid sa matanda dito? Batang lalaki, ganyan ang gagawin mo, mapapahamak ang tao. Tigil! Ano ang ginagawa mo sa lolo ko? Lolo, kumusta ka na? Maglakas ka ng loob na saktan ang aming Panginoon. Tigil! Kanina, siya ay tumutulong sa akin. Kakaiba lang ang kanyang atake sa puso. Dagdag pa, may kaunting pagdurugo sa utak. Nakatulong na akong alisin ang mga pasa niya. Wala nang magiging problema. Ganoon pala iyon. Paano po kayo tinatawag, Ginoo? Walang anuman. Mabilis, dalhin na ang matanda. Punta tayo sa ospital para magpa-check up. Talagang hindi pangkaraniwang tao siya. Kasing 100 kabutihan lang. Babalikan ko si Lao Jun para tanungin. Tingnan natin kung ano magagawa nitong kabutihan. Hello, Xiao Qin. Yung mga kosmetiko niyo dyan, nakuha ko na. Tama, pabili na rin ako ng isang cellphone. Pasensya na sa abala. Inihanda na ni Ginoong Zeng ang lahat para sa iyo. Salamat, nahirapan ka na. Talagang mayaman siya. Ginoo, tingnan mo ang aking tindahan. Marami rin kaming mga bagong produkto dito. Ginoo, tingnan mo rito. Marami akong mga dekalidad na produkto dito. Pumunta ka dito, tingnan natin. Para magpanggap ka dito, papayagan kitang maubos ang lahat. Masyadong kakaunti pa rin ang mga uri ng isang brand. Dapat ding bigyan si Jing ng mas maraming pagpipilian. Sige na, sige na. Huwag na kayong mag-away pa. Lahat ng mga pampaganda ng inyong mga bahay. Kukunin ko na. Ano? Totoo ba yan, gwapo? Ang dami ng produkto, siguradong malaking halaga yan. Wow, ang gwapo naman nito. Gwapo, idagdag mo ako sa WeChat. Idagdag mo ako. 10, 100, 1,000, 10,000 araw.
Gaano karaming komisyon ito? Ate Zhang, talagang ikaw ang aking Diyos ng kayamanan. Zeng, bumalik ka na. Narito ang mga pampaganda na hinihingi mo, Sun Yaoshen. Mukhang maganda talaga. Zeng, kung sakaling may sakit ka, huwag mag-atubiling lumapit sa akin. Ako ang bahalang tumingin sa iyo. Okay. Nasaan ang cellphone ko? Ibigay mo. At yung mga leisure apps. Maganda ito. Maganda rin ito. Pumasok ang 100 milyong yuan sa Alipay. Pupunta ako. 1 bilyon na naman. Mas maganda pang magtrabaho na lang sa langit. Yung pera na nakakalusot sa pagitan ng mga daliri ng Diyos. Sapat na yan para magastos ko ng 3 henerasyon. Zeng Yu. Kapatid na si Chang'e. Dapat mo nang palitan ang mga gamit mo sa makeup. Talagang maraming salamat sa iyo nitong pagkakataon. Pupunta na ako para mag-replenish ng stock. Simula nang magbukas ang pamilihan sa langit, hindi pa ako masyadong nakapaglibot. Ngayon ay tamang-tama para mag-ayos ng kaayusan. Diyos ng kayamanan, kahit gaano kakayaman, hindi mo maaring ilagay ang iyong pwesto sa labas. Hindi na maulit ito. Kanino itong pang-ukit na ito na nakalagay dito? Akin to, si Lao Zhu. Kukunin ko na ito, kukunin ko na. Mag-ingat ka sa susunod. Zeng Yu, Zeng Yu. Hindi ba't siya ang ikapitong Diyosa? Narinig ko na ipinakilala mo siya kay Chang'e. Para sa negosyo, hayaan mo siyang magbenta ng mga pampaganda. Ngayon, ang negosyo ay talagang maganda. Tama nga. Ideya ko yan. Tulungan mo kami na mag-isip ng solusyon. Ikaw na ngayon ay isang malaking henyo sa langit. Nga, tulungan mo rin kami. Sige na, ano ang kaya niyong gawin? Kakanta tayo. At magmasahe ng balikat. Alam niyo ba ang health essay? Health essay. Ito ay cupping, guasha at masahe. Ito yun. Basta matutunan niyo lang ito. Makinig kayo sa akin, si Zeng Yu. Sasamahan kita, sasakay tayo. Ah, ganito pala ang essay. Mukhang maganda. Maganda yung tindahan na yun. Muna kayong pumunta, mag-ayos kayo gamit ang mahika. Tungkol sa kagamitan. Ako na ang bahala hanapin kayo. Salamat, Kuya Zeng Yu. Uuwi na kami. Agad-agad ayon sa utos. Dahan-dahan lang. Anong nangyari? Nakikita ko na maaaring may kapahamakan kang darating sa hinaharap. Bigyan kita ng isang pilulang pampalakas at pangkalusugan. Kapag nakain mo, matutulungan ka nitong alisin ang iyong katawan sa mortal na anyo. Sa mundo rin, makakaiwas ka sa panganib. Maraming salamat, Ginoo, sa iyong pagtulong. Huwag na kayong magpasalamat. Pagbabalik mo mula sa ilalim, magdala ka lang ng isang bagay para sa akin. Anong bagay? Ito lang. Nakikita ko sa telepono na maraming naninigarilyo. Sigarilyo, di ba? Ako na bahala dito. Maraming salamat. Bumalik sa mundo. Kung mabibili ang lugar na ito, ay magiging spa ng 7 Diyosa. Hindi na magkukulang sa kagamitan. Magandang araw, Ginoo. Pakiusap. Dito po, Ginoo. Sir, tapos na po ang serbisyo ninyo ngayon. Gusto niyo po bang mag-apply ng card? Kung mag-i-apply kayo, may espesyal na serbisyo rin po. Talaga. Ipaliwanag niyo po ng detalyado. May 5 klase po ng card kami. 58,888 at 88,888 at 88. Kung sakaling mabili mo ang buong tindahan ninyo. Paano kung ganun? Sir, huwag kang magbiro. Hindi ako nagbibiro. Talagang gusto kong bumili. Sasabihin ko na ngayon sa boss. Narinig ko na gusto mong bilhin ang aking langit at lupa. Tama po. Kamakailan, talagang hindi maganda ang negosyo ng club. May balak din akong kumilos.
Ganito, boss. Paano ang 8 milyong? Pero sa kabila ng lahat, ito na ang aking pinaghirapan sa kalahating buhay. 1-0 milyong. CJ, deal. Mula ngayon, ang langit at lupa ay iyon na. May mga kagamitan na ito. Maari na tayong magbigay ng tulong sa mga diwata. Pagkatapos ay ayusin ito muli. Organisa ito. Magsimula muli. Ngayon, ako ay may tuturing na. May sarili ng negosyo dito sa mundo. Boss, magandang araw. Itset, masarap. Ulitin mo. Boss, magandang araw. Sige, simula bukas, hindi na kayo kailangang pumasok. Boss, huwag niyo kaming tanggalin. Wala na kaming ibang mapupuntahan. Huwag mag-alala. Balak kong ayusin muli ang tindahan. Kaya magpahinga muna kayo ng kaunti. Babalik kayo sa trabaho kapag tapos na ang ayos. Tama, patuloy ang sahod. Boss, ang bait mo talaga. Sa tingin mo mabait ako. Bakit di ka pa kumuha ng magandang sigarilyo para sa akin? Siguro magugustuhan ito ni Taishang Laojun. Bahay. Ganitong sigarilyo. Para sa mga tanga tulad mo ba to? Bakit kayo nandito? Ano ba? Bakit? Siyempre, dinala ko si Ruxuan sa masahe. Bakit? Nagtatrabaho ka dito bilang security? O kaya nag-a-apply ka bilang male therapist? Zheng Yu, mahal ang mga gastos dito. Kung magpapanggap ka pa rin ganito, matutuklasan at mapapahiya ka. May kinalaman ba kayo dito? Hindi nila pwedeng tanggapin ang mga bisita. Narinig mo ba? Sino ka ba para hindi tumanggap? Akala mo ba ikaw ang boss dito? Nasaan ang manager nyo? Tawagin nyo ang manager. Gusto kong magreklamo sa kanya. Pasensya na po, sir. Totoo ngang siya ang may sabi rito. Dahil siya ang aming boss. Paano naman pwedeng ganoon ang matandang boss? Si Zheng Yu ba ay isang taong na-discharge lang kamakailan? Paano siya naging boss sa langit at lupa? Ikaw ba ang artista na pinambili niya ng pera? Ay, Ginoo Liu. Talagang walang utang na loob itong batang ito. Sinasabi pang siya ang boss sa langit at lupa. Para kang hindi niya pinapansin. Kung muling gagawin mong walang galang sa kaibigan ko, hindi na ito basta sisingilin ka lang ng palo. Si Zheng Zheng yun na nga ang naging boss. Kayo po ba? Kunin. Kunin. Sandali lang. Hayaan mong kumain muna ako ng elixir. Ngayon, pakiramdam ko ay puno ako ng lakas. Sira ulo. Talagang hindi ako nagkamali sa tao. Talagang kahanga-hanga si Ginoong Zheng. Sabihin mo, anong kailangan mo sa akin? Matapos gumaling ang lolo ko, mas seryosong problema ang nangyari sa bahay namin. Gusto kong humingi ng tulong kay Ginoong Zheng. Siyempre, hindi ko kayo pababayaan sa bayad. Sige, mag-lead ka na. Ganito sila sa'yo. Pasensya na talaga. Kayo pala ito. Mas mabuti na ba ang pakiramdam mo? Marami na akong pinabuti, tunay na kahanga-hanga. Ganito lang ba? Ngayon, nawala na ang sakit sa puso at stroke. Tingnan mo, kaya ko nang sumayaw ng malaki. Lolo, mag-ingat ka. Oh, sir. Anong maitutulong ko sa inyo ngayon? Ako si Li Zuhua. Ang pinakamayaman sa Beijing. Chairman ng Zuchayan Group, Li Zuhua. Nandito po ako. May 2 bagay akong gustong sabihin. Ito ay pasasalamat sa iyong pagtulong. Ito ay 30 milyon. Paano naman yung pangalawang bagay? Yung pangalawang bagay ay ang aking asawa. 1 buwan na siyang biglang nagkasakit ng walang lunas. Ako rin ay nagkaroon ng stroke noong panahong iyon. Nagpatingin ang iyong asawa sa doktor. Anong silbi kung ako ang hahanapin mo? Ikaw ba ay isang doktor na may mahiwagang kakayahan? Ang stroke at sakit sa puso. Naligaw mo ng magaling. Mayroon pa bang hindi kayang gamutin? Nagkataon lang yun noong araw. Ganito na lang. Pwede kitang tulungan tingnan. Kung sakaling matulungan mo akong pagalingin ang asawa ko.
Sa huli, ikaw ang magiging malaking utang na loob ko, si Ginoo Lizuhua. Pakiusap. Naka-aircon na ba kayo sa bahay? Wala, kung mainit ka. Sasabihan ko ang tao na buksan ito para sa iyo. Hindi na kailangan. Yung nasa loob ay ang aking asawa. Babaeng multo. Baka ito na ang sinasabi ng matandang Ginoo na kapalaran. Hindi pwede, importante ang buhay. Nasa espiritu, hindi ko kaya ayusin. Ay, si Yao Zeng. Bibigyan kita ng 10 bilyon para magpagaling ang asawa ko. Ibibigay ko rin sa iyo ang mansyon na to. Ay, hindi. Hindi ko kayang gamutin ang sakit na yan. Hindi yan sakit, espiritu yan ang nasa katawan. Maghanap kayo ng paraan. Bilisan nyo. Nandyan pa ba ang pagsunod? Mabilis, parang utos. Nasaan ang tao? Gawin ang lahat ng makakaya. Hanapin niyo si Ginoong Zeng. Sa wakas, nakabalik na sa langit. Susunod, hanapin mo. Kung may mga gamit pang huli ng multo. Zeng Yu. May kailangan ka ba, Lao Jun? Ay, nagkukunwari ka ba? Saan na yung mga dekalidad na gamit na ipinangako mo sa akin? Ito ang pinakamataas na kalidad dito sa mundo. Sobrang saya nito. Salamat. Tingnan mo. Kung ano na ang wellness center nila. Zeng Yu, talagang magaling ka. Nang ilabas namin ang aming karatula, dumami ang tao. Karatula. 七仙女高级养生修仙会所，养生按摩 SPA。 Dadaling kita, lilipad tayo. Sino ang sumulat ng huling linyang ito? Hindi ba't ikaw mismo ang nagsabi niyan? Makinig ka sa akin, si Zeng Yu. Tiyak na dadalhin kita at lilipad tayo. Nakapaghanda na ako ng kagamitan para sa iyo. Maghanda na kayo agad. Aalis na ako para maghanda. Pumasok ka. Kamusta? Pumasok ka. Ako rin, gusto kong mag-enjoy. Ang daming Diyos. Bakit nandito rin si Little Nezha? Mature na ba ang batang ito? Matanda na siya, 1,000 taon na. Ikaw ay... Ako si Zhang Daoling, ang tao na tinatawag na Zhang Qianxi na ng huli ng multo. Ako iyon. Zheng Xiaoyu, may nais akong hingin sa iyo. Hindi ko alam. Zhang Qianxi, sabihin mo lang, walang problema. Tingnan mo ang pila na ito. Nakapila na sila hanggang sa South Haven Gate. Pupunta ako sa pila. Hindi ko alam kung kailan ako makararating. Narinig ko na kilala mo si Seven Fairies. Maaari mo ba akong tulungan na makalusot? Ito. Kung tutulungan mo ako, ibibigay ko sa iyo ang kopya ng Taik Suan Jing. Anong silbi ng Taik Suan Jing? Taik Suan Jing. Ito ay mano-mano ni Zhang Daoling, ang Grandmaster, na may malaking gamit sa pagpapalayas ng demonyo at masasamang espiritu. Para sa'yo, ito ay napakaangkop. Tama ka, kaibigan. Nakikita ko na ang iyong anit ay naging itim at ang iyong midbrain ay hindi tumitibo. Tiyak na nakatagpo ka ng masamang bagay. Pupunta ako sa Tianxi, ang galing mo talaga. Sabihin mo sa akin kung anong gagawin. CJ, dalhin mo itong amulet na ito. Makakatulong ito na hindi ka dapuan ng sakit. Hindi ka matitisod ng kahit anong halimaw, basta nasa likod lang ang pinto. Sundan mo lang ako, pipiliin ng mga manggagamot. Ang sarap. Naaalala mo pa ba si Zhang Daoling? Nakatagpo ng labanan sa buong buhay. Ngayon lang ako nakakaranas ng ganito. Nabawasan ang hindi komportableng pakiramdam ng katawan. At umunlad pa ang aking kakayahan. Huwag lang puro kasiyahan, Tianxi. Sabihin mo sa akin, kung ano pang mga maruming bagay ang dapat pagtuunan. Madali lang ito. Kailangan mo lang alamin ng mabuti ang aking Taik Suan Jing. At maaalala mo na, Taik Suan Jing. Itong Taik Suan Jing na ito. Tunay na nakakatakot talaga. Natutulog na, sige na. Hayaan na lang siyang magpakasaya. Ay, tama nga. At charge mo na lang sa akin ang gastos. Ito na ang kapatid na si Zeng Yu, di ba?
Matagal na kitang hinihintay, 可是 kapatid. 等了你半天了。 Hindi ko alam kung anong kailangan ng dakilang santo sa akin. May kailangan talaga ako, kapatid. 确实有事。 Tigilan mo na, matanda. 你走开点儿。嘿嘿 Umalis ka na. Ayoko na sa mga ganyang bagay 我也 mo. 不爱听。 Tama na, tama na. Zhengyu, kapatid. Narinig nila uso na makakapunta ka sa mundo. Maaari mo bang bisitahin ang Huagu Mountain at ang Water Curtain Cave? Tulungan mo akong tingnan ang aking mga unggoy at mga anak unggoy. At kung maaari, dalhan mo ako ng isang peach mula sa Huagu Mountain. Ang lungsod na tinitirhan ko ay medyo malayo sa Flower Fruit Mountain. Hihi, ito ang Cloud Soaring Boots 圆靴 na makakapagpadala sa iyo ng 10,000 milya sa isang pagtalon. Ibibigay ko ito sa iyo, matandang Sun. Saan ka man gustong pumunta, makakapunta ka. Napakamahal ng regalo mo. Paano ko ito mababayaran sa iyo? CJ, bigyan mo ako ng sigarilyo ng matanda. Ano mang sigarilyo ayos na. Yun ang talagang magandang bagay. Halika. 哎， Ayos. 等你的好消息啊！ Subukan ang mga sapatos na ibinigay sa akin ni Datong. Ano ang epekto nito? Pupunta na ako. Bakit mo ako tinawag dito? Kuya Zhengyu, sa wakas, nahanap na kita. Kuya Buto, anong kailangan mo sa akin? Gusto ko lang makipagkain sa'yo. Sige na. Ang pagkain na ginawa ng Diyos ng apoy na ito, mas masarap pa kaysa sa 5 bituin na hotel sa mundo. Siyempre naman, maraming pera ang ginastos ko dito. Sige, sabihin mo na. Anong kailangan mo sa akin? Inaasahan ko ang salitang ito mula sa'yo. Narinig ko na. Tindahan ni Diyosa Chang iad ng 7 Diyosa. Sa'yo lahat ito nakasalalay. Ako, si Ginoong Baboy, parang kinakabahan din. Mayroon ka bang gustong itayong tindahan? Yung tipong hindi mo kailangan gumawa ng kahit ano. Kailangan lang matulog buong araw at kumita. Iyon ay labag sa batas. Kailangan nating yumaman sa pamamagitan ng pagsisikap. Mayroon bang mas magaan pa dyan? Pwede bang ganito? Magbukas ka na lang ng sari-sari store. Upo lang buong araw, kikita ka na. Ito maganda. Pero saan ako kukuha ng mga paninda niyan? Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Ako na ang bahala sa supply. Ikaw ang bahala sa pagbebenta. Hatiin natin ang kalahati ng kikitain mo sa akin. Sige, sundin mo lang ang sabi mo. Kain. Hello, pakiusap dalhan mo ako ng 300 na mga estante. 20 na mga refrigerator. At pati na rin lahat ng produkto sa supermarket ninyo. Ipadala lang sa warehouse ng Rixin. Okay. Susunod. Kailangan na nating tulungan si Monkey King sa Flower Fruit Mountain. Bumalik ka at ipatikim kay Great Sage. Zhengyu, inanyayahan ka ng lolo ko. Wala na ba kayong katapusan? Wala na ba kayong katapusan? Sasabihin ko sa'yo, kung magpapakita ka pa rin ng ganitong attitude, hindi ako sasama sa'yo. Pasensya na. Patawarin mo ang aking kabastusan. Pero para mailigtas ang lola ko, kailangan ko itong gawin. Ikaw lang ang makakatulong sa lola ko. Ganito na lang. 1 bilyon kasama na ang bahay. 加上那栋别墅， 行， Ano ang nangyayari? Anong nangyari? Walang anuman. Pumasok ka na muna. Zeng, nandito ka na. Matanda, bakit ang itsura mo parang masama ang pakiramdam? Ay naku, wag na lang pag-usapan. Noong sinabi mong may multo kang sumanib, nagpatulong ako sa isang madikero para magpaalis. Noong gabing iyon, nanaginip ako ng masama. Nawalan pa ako ng ilang piraso ng buhok. Mukhang dapat nga, nainis mo yung multo na babae. Paano na ngayon? Walang problema, pupunta ako para tingnan. Mag-ingat ka. Ang bigat ng masamang hangin. Huwag mag-alala.
Huwag kayong pumasok sa labas ng pinto. Umalis ka na, masamang espiritu. Kung hindi, susuklian kita. Haha, mabahong albularyo. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na. Tama, ang taiksuan, Jing. Ano ang kailangan dito? Aba, ganito pala ang gamit nito. Guro, kumusta na ang aking asawa? Nagawa na, bumalik na ang Yankee. Magpapahinga lang ng ilang araw, gagaling ka na. Maraming salamat talaga, Ginoo Zeng. Mag-usap tayo sa baba. Hindi ko alam kung sino ang iyong guro. Bakit ka ganito kagaling? Walang formal na paaralan, walang tagasunod, autodidact. Pag-usapan na natin ang tungkol sa sahod. CJ, nabanggit ko na dati, na basta't matulungan ako ni Ginoong Zeng na gumaling ang aking asawa. Ibibigay ko sa iyo ang 30 milyon. Hindi tama. Sinasabi mo talagang ibibigay mo sa akin ang 10 bilyon. Kasama na ang 1 bilya. Baka ang buhay ng iyong asawa. Sa iyong pananaw ay nagkakahalaga lamang ng 30 milyon. Mukhang naaalala pa rin ng maestro ang bagay na ito. Pero mukhang tinanggihan ni Sir noong nakaraang beses. Lolo, totoo na dati. Nangako tayo kay Ginoo Zeng. Tumahimik ka. Mukhang si Ginoo Li. Handa nang iwanan ang kaibigan niya sa ere. Hindi ko na kailangan ang 300,000. Pero mabilis kang babalik sa akin. Sa oras na iyon, kahit bilyon, hindi kita tutulungan. Lolo, sobra na ang ginawa mo sa pagkakataong ito. Ano ang alam mo, yung si Zeng? Maaaring isa lang siyang maswerteng manloloko. Gusto pa niyang nakawin ang aking lumang bahay. Wag na huwag ko siyang makita muli. Ang itim na enerhiya sa loob ng bahay ay hindi pa nawala. Ang babaeng multo sa likod. Maaaring may nakatagong hari ng mga multo. Makikita ko kung paano ninyo ito sosolusyonan. Wow, ang daming bagay. Bro, nasa iyo na ang susunod. Walang problema. Ano ito? Gusto mo bang subukan ang chips? Bigyan mo ako ng isang pakete. Sobrang sarap nito. Mas masarap pa kaysa sa niluto ng Diyos ng apoy. Bigyan mo rin ako ng isang pakete para matikman. Sarap, ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na makatikim ng ganitong masarap na pagkain. Mga nilutong gawa ng Diyos ng apoy. Hindi ito maihahambing sa mga iyon. Sino ang nagbabadmouth sa akin? Uy, kapatid na Diyos ng apoy. Matagal na tayong hindi nagkita. Pangalan mo ay Baboy. May nagsabi pang ang mas masarap daw ang niluto mo kaysa sa akin. Hindi ako papatalo, susubukan kitang hamunin. Ano ba, hindi ako ang gumawa niyan. Ito ang potato chips na binibenta ko sa tindahan. Subukan mo rin. Potato chips. Ano to? Anong pakialam mo sa bagay na iyon? Subukan mo ito. Chips. Ganda na parang pagsabog ng bulkan. Sinasalanta ang aking panlasa. May ganitong pagkain pa palang umiiral sa mundo. Talagang nahihiya ako sa aking kakayahan bilang isang kusinero. Sobrang sarap nito. Ay, ito. Ito ba ang masarap na pagkain na sinasabi ng Diyos ng apoy? Bigyan niyo rin ako ng isang bag. Gusto ko rin, bigyan niyo ako ng 3 pakete. Hindi ko akalain na isang bag ng chips ay makakapagpabighani sa mga Diyos na ganito. Kung kumain sila ng maanghang na pagkain, hindi ba sila mababaliw? Anong sinasabi mong spicy strips kanina? Gusto ko rin kumain. Subukan mo nga. Ang sarap, sobrang saya. Ito ba yung spicy strips? Ang sarap ng ganitong pagkain. Bakit hindi mo ito inilabas agad para maibenta? Kung ako ang magbebenta nito, baka patayin ako ng Diyos ng apoy. Tingnan mo ang asal ng Diyos ng apoy na yun. Maaari pa ba niyang patayin ka?
Walang tigil. Ano iyon? Subukan ko nga. Gusto ko rin ng isang pakete para subukan. Zhengyu, kapatid. Ano yan? Ito ay beer. Pag binuksan mo na, pwede mo nang inumin. Ang sarap, ang ganda ng lasa nitong beer na ito. Itong bagay na ito, kung malamig, mas magiging masarap pa. Talaga, susubukan ko nga. Isang masarap na pagkain sa mundo. Kaibigan, bibiliin ko lahat ng beer mo. Ang ganda ng negosyo ngayon. Ayon sa kasunduan namin ni Piggy, hati kami sa kita. Kaya't malaki-laki rin ang makukuha. Dapat hindi ito maliit. Zhengyu, nandito na si Kuya Sun. Saktong-sakto, ipapakita ko sa'yo. Ang mga larawan nakuha sa Flower Fruit Mountain. Anong nangyayari sa'yo? Nami-miss ko na ang bahay, Lolo Sun. Uy, magpapakuha tayo ng larawan. Haha. Sige na, sige na, sige na. Hindi pwede, Kuya Zhengyu. Gusto kong maging kapatid sa'yo, Lolo Sun. Magsisimula na tayo ngayon. Ito ay kapatid ng matandang Sun. Makatutulong na makipagkaibigan sa idol mula pagkabata. Ito ay napakalaking swerte. Sige, makikipagkaibigan ako sa iyo. Haha, napakabuti. Gusto niyo bang makipagkaibigan? Uy, tara na, may tao dito. May gustong makipagkaibigan dito. Sino ang gustong magkaibigan? Sino ang gustong magkaibigan? Ako ang magiging bulaklak na babae. Hindi tayo nag-aasawa. Kundi magkakaibigan tayo. Ayos lang din iyon. Gusto kong maupo sa unahan. Pwede sa unahan pero kailangan ng maraming kabutihan. Bibigyan kita ng espesyal na presyo bilang kamag-anak. Yung iba pang gustong magpareserba ng upuan. Halina na rin kayo. Hindi marami. Unahan ang mauna. Isasali na rin ako. At ako rin. Anong ginagawa ito? Bakit pa nag-secure ng upuan? Kuya Zhengyu, may hindi ka alam. Sa ating langit, may mga patakaran ang pagkakaibigan. At ikaw rin. Hindi dapat mawala ang seremonya at mas mahalaga pa. Kailangan ng malaking salu-salo sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Wow, ang ingrande naman nito. Sige na, mga kaibigan. Mayroong 15,000 upuan sa buong lugar. Nakareserba na ang lahat. Walang nakasama, sa susunod na lang. Why, si Yao Zheng. Kaya tungkol sa pondo para sa salu-salo. Kailangan mong isumite ito sa tamang oras. Kailangan ba talagang may bayad ang salu-salo? Hindi pera, kundi kabutihan. Mga 150,000 siguro. Anong 150,000? Nagsisisi na ako, may oras pa ba? Siyempre, wala na. Wala. Kung magsisisi ka ngayon, mababansagan ka ng mga Diyos sa langit. Sigurado, hindi ka na makakatagal dito. Ay naku. Noon, abala lang ako sa paghingi sa kanila ng cash. Walang masyadong naipon na merito. Pero maraming benepisyo rin ang pagkakaibigan. Kung makikipagkaibigan ka kay Great Sage, ang kanyang 72 na pagbabago ay natural na mapapasa sa'yo. Ang 72 na pagbabago ng kahoy ay isang napakataas na uri ng kasanayan. Pero, gaano kaya natin ipunin ang ganitong karaming achievement points? Telepono. Uy, dakilang santo. Ganito na lang tayong dalawa. Magbukas ng tindahan ng telepono. Ipunin natin ang ating pondo para sa pagkakaibigan. Ano sa tingin mo? Ayos ito, ayos ito. Maghintay ka sa akin ng 1 oras. Babalik agad ako. Ayos lang. Maligayang pagdating. Ginoo, ano po ang kailangan ninyo? Ay, gusto kong bumili ng cellphone. Sakto na ang lokal na brand. Sige po, Ginoo. Maaari ba kayong maghuli-sali? Wholesale. Maaari. Depende sa kailangan mo. Zhengyu. Sushan. Pagkatapos ng kolehiyo, nagtatrabaho ka dito. Ako ang sales manager dito. Tama ba, si Yao Zhang? Unahin mo na ang trabaho mo. Ang galing mo naman. Para ka nang naging manager. Ay. Manager. Para lang sa ibang tao ang trabaho. Hindi naman ganoon kalaki ang kita. Sa bahay kasi, may sakit ang anak na babae. Kulang pa ng maraming pera. Sushan. Hindi ito lugar para sa mga usapan. Tinanggal ka na. Manager Jingjing. Hindi nila ako pwedeng tanggalin.
Kailangan pa ako ng buong pamilya ko. Sino ba talaga ang mas may kapangyarihan dito? Ikaw ba o ako? Umalis ka na nga. Kasalukuyan siyang nakikipag-usap sa akin tungkol sa negosyo. Nag-uusap tungkol sa negosyo. Isa siyang nagbebenta. Anong negosyo ang pwede nating pag-usapan? Gusto kong bumili ng cellphone. Tama, tama. Hindi nagbebenta. 1,000 na piraso. Hindi naman imposible. Pero kailangang siya ang responsable. 1,000 na makina. Yun ay higit sa 5 milyon. Yuan. Zheng Yu. Saan ka nakakakuha ng ganoong kalaking pera? Kahit na 1,000 na makina. Marami na akong nakitang katulad mo. Para lang mapalakas ang loob ng kaibigan. Dito lang nagmamalaki. Ngayon, dito ko natatapusin ang usapan. Huwag mong sabihin na 1,000 lang. Kung maglabas ka man ng 10,000. Ngayon, ako ay bababa sa tuhod at magmamakaawa sa iyo. Zheng Yu, kakatapos mo lang mag-aral. Huwag kang magpaka-emosyonal at magdala ng utang habang buhay. Aalis na ako. Sushan, huwag kang mag-alala. Huwag mong sabihin 1,000 unit. Iyan ay 100,000 na unit. Kaya ko rin itong bilhin. Bakit hindi mo ito kunin? Sino ba ang hindi marunong magsalita ng malaki? Mag-swipe ka. Ay, kung hindi mo kayang i-swipe, huwag ka nang umiyak. Dalhin mo ang FS machine dito. Batang ito, kung sakaling hindi magka-transaction mamaya, siguradong papaluin kita ngayon. Pipilitin kitang yumuko at humingi ng tawad. Nakapag-transaction na. Paano nangyari ito? Nagsisinungaling ka. Sigurado akong ikaw ay isang mamimili ng kumpanya. Ang pinag-uusapan natin ay personal na yaman. Hindi ito tungkol sa corporate account. Maliban kung ayaw mo na sa 500,000. Mga resibo. Ano bang gagawin ko sa mga iyon? Ikaw nga. Ang kasunduan natin kanina. Ayusin na natin. Lumuhod ka. Anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Una na ako. Nabayaran ko na lahat. Gusto mo bang magpanggap? Bitawan mo ang kamay ko. Nasaan ang gwardiya? Agad na itapon ang salot na to. Nandito pa siya. Nanggugulo sa akin. Manager, kumakain dito ang tao. Mahigit 5 milyon na. Anong masama sa mahigit 5 milyon? Hindi naman ako ang kumita niyan. Ibalik niyo lahat sa akin. Bakit kayo maingay? Anong nangyari? Manager Wang, ano nang ginagawa mo dito? Ginoong Li. Akala ko sino ka. Ay, kaya pala, yung nagwasak ng tulay pagkatapos tumawid. Yung matanda sa inyo. Nakahiga na naman ba? Paano mo nalaman? Sumunod ka sa akin. Bakit hindi ka umalis? Bumili ako ng mahigit 5 milyong halaga ng cellphone sa iyo. Ngunit may mga tao na hindi sumusunod sa kasunduan. Walang humingi ng tawad sa akin. 5 milyon. Ganito kasi. Ginoong Wang, dahil mayroon na kayong kasunduan, mas mabuti pang ipalit mo na agad. Ginoong Li, pakiusap, patawarin mo na ako. Matanda na ako. Para sa batang ito, luhod at humingi ng tawad. Ang kahiya-hiya naman. Kung alam ko lang ito, sana hindi na lang nangyari. Ginoo Zheng ay malaking tulong sa amin. Kung hindi ka magpapakumbaba, ayos lang. Mag-resign ka na. Pasensya na. Hindi ka kumain. Manager Wang, nais kong makita ang iyong sinseridad. Pasensya na, pasensya na. Pakiusap, patawarin mo ako, Ginoong Zheng Yu. Kamusta si Ginoong Zheng? Nasiyahan ka na ba ngayon? Maaari ka nang bumalik sa akin, di ba? Tungkol sa cellphone. Ihanda para kay Ginoong Zheng. Ihatid siya sa bodega. 10,000 komisyon. Ipapadala ko ito sa tamang oras sa iyo. Zhengji, sobrang salamat sa iyo ngayon. Tinulungan mo akong makuha ang katarungan. At ang dami pang komisyon. Ang sakit ng anak ko. Sa wakas ay may pag-asa na. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Kaklase, walang problema. Yung 100,000 na ito, para ito sa pangnutrisyon ng anak mo. Lahat tayo ay kaklase. Sa hinaharap, magkakausap tayo palagi. Ito,
Ginoong Zeng. Ay naku, ano bang ginagawa mo? Tumayo ka na. Ginoong Zeng, pakiusap, tulungan mo ang lolo at lola ko. Talagang hindi sila pwedeng mamatay. Alam ko, nagkamali kami ng pamilya Lee sa iyo. Pero ngayon, sa harap ko, pakiusap, tulungan niyo kami, okay lang ba? Pakiusap, Ginoo Zeng. Dangal. Sige, sabihin mo, magkano ang halaga ng iyong dangal? Magkano ang halaga nito? Ha? Bakit mo binubuksan ang kortina? Pwede nang magsimula. Sige, magsimula na. Magsimula ng ano? Gusto mo bang ako na ang gumawa? Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng gumawa. Hindi ka pwede. Hindi. Hindi yun ang hindi pwede. Sa madaling salita, ayaw kong samantalahin ang sitwasyon. Hindi ka ba nagsabi na magpapagamot ka sa lola mo? Tara na, umalis na tayo. Sang-ayon ka na tumulong sa amin. Tara na. Kung mahuli tayo, hindi na tayo makakapasok. Alaynan. Matagal na rin tayong hindi nakapunta dito. Bakit ganito na ang itsura? Anong pinapanood mo? Wala. Mga maruming bagay. Hindi mo makikita. Tara na. Pumasok muna tayo. Si Aoya, nandito na. Nahanap mo na ba ang liham? Tumahimik ka. Hindi pa patay si Lolo. Kahit ang doktor ay nagsabi ng dapat maghanda na para sa huling sandali. Ano pa ang pinanghahawakan mo? Nandyan si Ginoong Zeng. Hindi mamamatay si Lolo. Siya ay isa lamang. Isa lang siyang batang nagmamagaling at nanliling lang. Umaasa ka pa ba na magalingin siya? Tara na. Tingnan natin sa itaas. CJ. Aba. Ginoong Zeng. Anong nangyari sa iyo? Sobrang nakakatakot ng bahay niyo. Huwag kang pumasok. Aba. Ano itong mga bagay na ito? Subukan mo ulit, Zhang Tianxi. Ibigay mo sa akin ang Taikso Anjing. Aba. Tapos na tayo. Ginoo, kaya ko bang lamunin ang mga galit na ito? Ginoo. Itong babae na multo, mukhang maganda naman. Hindi ba't ang aklat na ito ay may kakayahang kontrolin ang mga multo? Ito,
Kung gusto mong kumain, kainin mo na. Sige, amo. Aalis na ako. Amo, busog na ako. Sige, may kakayahan ako. Hindi maglinis. Sayang naman. Mukhang dapat nang nalutas lahat. Ano to? Anong klaseng bagay? Ito ang isang halimaw na may 1,000 taon ng karanasan. Tara, tumakbo na tayo. Guro, tulungan niyo ako. Ginoo, patawarin niyo ako. Ginoo, patawarin niyo ako. Hindi na po ako ulit, hindi na po ako gagawin ulit. Talagang kahanga-hanga ang taik Su Anjing. Ay naku. Nagawa na. Pumasok ka na. Pumasok ka na. Lolo at Lola, anong nangyari sa inyo? Anong meron sa akin? Kanina, hindi ba ako nanonood ng telebisyon? Binibiktima ka ng multo. Halos mamatay ka na. Maraming salamat, Ginoo Zeng, sa pagtulong sa akin. Noon ay nagkamali ako sa paghusga sa Ginoo. Pakiusap, Ginoo. Huwag na nating alalahanin ang nakaraan. Magmadali kang bumangon. Kailangan mong magpasalamat. Pasalamatan mo ang apo mo. Kung hindi siya nagmakaawa sa akin, hindi rin ako darating. At saka, ang bahay niyo. Mas mabuting maghanap ng magandang guro. Para sa feng shui na ito. Ayusin ito muli. Kung hindi, kapag may mga galit na kaluluwa na dumating, walang makakapagligtas sa inyo. Kahit sino. Sige lang. Nailigtas ninyo ang buhay ng pamilya ko. Narito ang 1 bilyon. Umaasa akong tatanggapin ito, guro. 1 bilyon. Ang mga sinabi ko kanina ay mga galit na salita. Binigyan mo ako ng ganito karami. Hindi ko talaga alam kung paano ito gagastusin. Guro, alam ko na ang mga yaman na ito. Para sa inyo, ito ay parang dumi lamang. Ngunit nailigtas ninyo ang buhay ko. Kaya't pakiusap, tanggapin ninyo ito. Kung hindi, kailangan kong ipagkaloob si Xiaoya. Paano naman ang hiya? Tama. Ito ay ang black card ng aming grupo. Sa pamamagitan ng card na ito, maaari kang gumamit ng libre sa kahit anong industriya sa ilalim ng grupo. Ngunit maaari mong tanggapin ito. Pakitanggapin na. Tanggapin mo na. Kung hindi, ako na lang ang magpapakasal sa'yo. Dahil wala nang iba. Talagang magpapatawa kayo. Leslie, pakasal ka sa akin. Ika'y aking. Maaari bang ikahiya ang ganito? Sige na. Uunahan na kita. Saka. Yung siksusyan sa mall, ha? Ito ang aking mabuting kaibigan. Maaari bang tulungan mo siyang alagaan? Kaibigan ng guro. Ibig sabihin, kaibigan natin. Si Xiaoya, ibalik mo ito kay General Manager. CJ, maliit na matanda, magsasagawa ng mga bagay. CJ. Guro Zeng Hindi siya basta-basta. Sa hinaharap maging maayos ang relasyon sa kanya. Mas mabuti kung maging pamilya. Lolo. Isang 1,000 telepono at mga safe card ay nailagay na sa defend ring. Susunod, maari nang pumunta sa langit para makipagkita kay Monkey King at kumita. Mabilis ayon sa utos. Ibalik niyo ako sa langit. CJ. Lao Jun, ipakita mo na ang lakas. Ay naku, napaaga ka. Ikaw, makulit na unggoy. Walang katapusang chika. Nakakainis na. Lao Jun, huwag magalit. Hintayin mo si Zeng Yu na bumalik. Ako si Lao Sun. Mayroon din akong masasayang gawin, hindi ba? Ayos lang. Iyan. Maganda to. Dakilang santo. Ngayon, hindi pa panahon para maglaro. Kailangan nating kumita. Kumita. Pumunta tayo doon. Magbukas tayo ng tindahan. Ayos. Kaya't ako, si Lao Sun. Magbubukas din ng tindahan para mag-enjoy. Tara. Kaya't ako, si Lao Sun. Magbubukas din ng tindahan ng cellphone para mag-enjoy.
Ayos, ayos. Sige na, sige na. Dakilang santo. Susunod. Kailangan ng isi-promote. Paano ay promote? Ganito. Talaga namang matalino si Zheng Yu. Ayos na, ayos na. Susunod. Buong langit ay makakatanggap ng mga patalastas mula sa aming tindahan ng cellphone. Ano ito? Ano? Anong cellphone? Hintayin kang manalo, Kon. Pwedeng maglaro, pwedeng manood, pwedeng kumuha ng litrato. O kaya, tindahan ng Son Wukong Kong VV. Hindi pwede. Kailangan kong tingnan. Telepono. Mukhang kawili-wili. Tingnan natin sa loob. Hulihin siya. Sugod. CJ. Hulihin. Ano ito? Ang galing. Ang saya tingnan. Ang galing. Wow, ang galing. Wow, ang galing at ang saya. Ang galing. Talagang nakakatuwang unggoy. Siyempre. Isang maliit na kahon. Sobrang nakakatuwa. Wukong Mobile Store. Gaano karaming bibilhin ko? 1,000 kabutihan. Ay, ang mura nito. Gusto ko rin, gusto ko rin. Mag-iwan din kayo sa amin. Gusto ko rin. Sige, lahat gusto ko. Gusto ko ito. Ito para sa'yo. Akin ito. Ito na lang. Gusto ko ito. Ang ganda nito. Wala na, ubus na. Bumalik na lang sa susunod. Kapatid, sandali lang. Nakakuha na tayo ng 1,000,000 kabutihan. Nasa lang ako sa langit. Kumukuha ng 10 taong bayad sa proteksyon. Hindi naman ako makakakuha ng ganito karaming pera. Ngayon, sapat na ang pondo para sa ating pagkakaibigan. Sobra pa nga. Sobra-sobra pa. Ganito na lang. Ituloy na ang tindahan ng cellphone. Ako ang bahala sa pagkuha ng paninda. Ikaw ang bahala sa pagbebenta. Kumusta? Sige, Kuya Zheng Yu. Ikaw ang tunay na yaman ko. Great Sage. Tawagin mo lang ako. Umalis ka na, Ulises na hindi kita tinatawag. Si Yu ang tunay kong yaman. Zheng Yu, ang aking kuya. Narinig ko na yumaman ka na. Gusto mo bang bumisita sa maliit kong tindahan? Para magpasalamat. Walang problema. Sige, tara na. Pakiusap. Ginoo ng yaman. Paano mo nilalaro ang negosyo mo? 150 kabutihan bawat isa. Lahat nasa red envelope. 10 sunod-sunod na pitas. Laging lalabas ang bihirang gamit. Depende sa swerte mo. Isa pa nga. Isa. Kapatid na Zheng Yu. Ngayon talaga. Kumikita tayo ng malaking pera, ha? Parang gustong palakihin pa ng Diyos ng Ricos ang kita ko. CJ, mag-100 muna tayo. Ayos na yun. Halika, simulan na natin. Binabati kita sa pagkamit ng 30,000 merito. 30,000 merito. Bumili ako ng 100 o 16,000. Sa isang huli, babalik na ang puhunan. Kapatid na Zheng Yu, swerte. Agad na kumuha ng susunod. Binabati kita sa pagkakakuha ng pambihirang kakayahan, apoy ng mata. Ito, astig ba? Siyempre astig. Noong araw, nag-aral ako sa pugo ng alkimya nila Ojun. Nang 7-49 na araw. Nakapractice lang. Buksan mo ang isang red envelope. Lalabas na ito. Diyos ng kayamanan. Anong klaseng tingin yan? Gusto mo bang takutin ang kapatid ko? Walang anuman, walang anuman. Kapatid Zheng Yu, ipagpatuloy mo lang ang pagbukas. Binaba ko na ang drop rate. Hindi ka pa rin naniniwala na makakakuha ka ng magagandang bagay.
Naku! Binati kita sa pagtanggap ng immortal artifact na Turning Wheel Mirror. Isa itong kayamanan ng Jade Emperor. Pero matagal na ang nakalipas. Ito ang pinakatampok na kayamanan sa Heavenly Court. Diyos ng kayamanan, ibinigay mo sa kanya ang aking gulong na salamin. Mahal na hari, kalmahin mo ang iyong galit. Hindi ko rin ito nais. Ang bagay na ito ay hindi. Premyo ng palaro na ito. Sino ang nakakaalam kung paano niya ito nakuha? Wala akong pakialam. Agad mong ibalik sa akin. Kung hindi, papaalisin kita sa posisyon mo. Sasalakayin ko ang iyong tahanan. Gagawin kitang isang malaking pixie. Aking bibilhin ito agad. Zhengyu, kapatid. Ang gulong na salamin na ito. Maaari mo bang ibalik ito sa akin? Pista ng Diyos ng kayamanan. Hindi ito masyadong angkop, di ba? Kahit na wala itong silbi sa akin. Pero sa huli, ako ang kumuha nito. Diretso na ibalik. Hindi ito angkop, di ba? Ayos lang. 100,000 kabutihan, okay ba? Ito na ang lahat. Nang kita ko. Sige na nga. Kapatid Zhengyu, huwag mong ibenta ang bagay na ito ng sobrang mura. Ito ay nagkakahalaga ng 1,000,000 kabutihan. Nangako na ako sa kanya. Masama naman kung bawiin. Ibigay. Kapatid na Zhengyu, para kang bodhisattva na bumaba sa mundo. Maraming salamat, matanda. Diyos ng kayamanan. Ginoong Diyos ng kayamanan. Ayoko na rin dito ang bagay na to. Ayoko na rin magbukas ng red envelope. Tapos na tayo. Tapos na tayo. Umalis na tayo. Zhengyu, lumapit ka dito. May sasabihin ako sa'yo. Diyos ng langit, saan mo dadalhin ang mga kapatid ko? Amang Unggoy, umalis ka na dyan. May importante akong hahanapin kay Zhengyu. Narinig ko na nagbebenta ka ng cellphone. Tapos na ang bentahan ngayon. Ay naku, na-late na naman ako. Hindi ko dapat hinanap si Chang'e. Si Chang'e? Wala iyon, wala iyon. Hindi ka ba may isa na? Ibenta mo na lang sa akin. Ito ay akin. Hindi ko ibebenta. Mag-swipe pataas. Pumasok ang 100,000,000 yuan sa alipay. Ibinigay ko na sa iyo. Ayos lang yan. Grabe. Itong mga Diyos sa langit. Talagang hindi nila pinapahalagahan ang pera. Zhengyu, kapatid. Dalhin ko na ang hindi pa nabubuksang red envelope. Nakuha ko na. Tayo, ipagpatuloy natin ang pagbukas. Monkey King, huwag masyadong maghangat sa buhay. Bukod pa rito, ang ating mga merito ay sapat na para magdaos ng kasiyahan ng pagkakaibigan. Sige, ibabalik ko na lang mamaya. These are the way. Yung nagbenta dati ng cellphone. Ibinigay ko na sa'yo ang pera. Ito naman, tanggapin mo na, para matanggap mo na rin ako bilang kaibigan. Bilang pasalubong ko sa'yo bilang isang kababata. Kapatid, talaga namang, malaki ang loob mo. Dapat ikaw ang leader sa langit. Yung matandang Jade Emperor, dapat nang magbitiw. Huwag mong basta-basta sabihin yan. Baka matakot ka. Kung hindi susunod ang Diyos ng langit, magpapakawala ulit ako sa trono ng langit. Sige na, sige na. Kapatid na Zhengyu, kumusta ka na? Hoy, triplet na mata. Atingin mong takutin ang kapatid ko. Ikaw na paslit na sutil. Ito ang aking langit mata. Kung magpapatuloy ka pa sa pag-ingay, saka ko ito gagamitin para sunugin ka. Sige na, tama na. Pumunta ka na muna kay Lao Jun at maglaro kayo. Kailangan ka ni Lao Jun. Hindi ko alam, Zhenjun. Anong kailangan niya sa akin? Kapatid Zhengyu, sumunod ka sa akin. Umupo ka. Kapatid, huwag kang mag-atubiling pumasok. Tara, tikman mo. Anong amoy ito, ang baho? Karning aso ito. Karning aso. Hindi naman. Mula sa aso ni Xiaoshan, di ba? Nga. Yung lalaking iyon ay kayang maghiwalay. Kaya niyang maghiwalay ng kahit gaano karami. Pinakamainam itong gamitin para sa karne. Subukan mo na. Hindi na, salamat. Ang karne mo, kahit anong lasa o itsura ay hindi maganda. Siguradong hindi maganda ang negosyo, di ba? Tama ka dyan. Zhengyu, kapatid.
Ikaw ay isang taong may kakayahan. Tulungan mo akong makaisip ng solusyon. Kung matutulungan mo ako, aso ng langit, pwede kitang ihatid. Hindi na kailangan. Pero meron talagang isang negosyo na bagay sa'yo. Pero walang masama kung sabihin ko. Tindahan ng inihaw. Isipin mo na lang. Ngayon ang init ng panahon. Mag-order tayo ng ilang squares ng karne. Lagyan ng kaunting kumin at sili. At samahan ng isang malamig na beer. Sarap talaga. Siguradong magiging maayos ang negosyo. May katwiran ka. Gaano karaming mga asong galit ang kailangan? Gagawin ko na itong maghiwalay. Hindi. Ako na ang maghahanda ng mga sangkap. Maghintay ka lang dito. Salamat sa iyo, kapatid. Kapatid, nakaayos na lahat ng bagay. Ito ay abot ng ilang daang kilo, di ba? Ngayon, hindi na nagbebenta ng mga kosmetiko. Nagbago na at nagbebenta ng serbesa. Malawak ang negosyo ng kumpanya namin. Plano naming magdaos ng isang serbesa festival. Magandang ideya ang serbesa festival. Kaya bibili ka mula dito. Hindi ba't malulugi ka? May kakilala akong matagal na. Nakatutok sa negosyong ito. Mura ang presyo ng kanyang mga paninda. Ayos lang iyon. CJ, narito ang aking business card. Pakiusap, ipaalam mo sa kanya na makipag-ugnayan sa akin. Zheng Yu. Ayos. CJ, kaya maghihintay pa ako dito. Ayos. Anong tunog yan? Anong ginagawa ng batang to? Nasaan ang mga gamit? Nasaan ang tao? Nawala na naman. Bro, nakabalik ka na. Anong balita? Kamusta? Nagawa mo na ba? Nagawa na. Simulan na natin. CJ, ang bango. Kuya, ito na yung sinasabi mong inihaw na karne ng tupa. Saan ka pa? Susunod, ituturo ko sa'yo. Masarap din ang inihaw na talaba at hipon. Boss, anong binibenta mo dito? Sobrang bango naman. Tingnan mo, ito ang espesyalidad namin. Skewer ng karne ng ubina, isang mabuting gawa. Isa nga, tikman ko. At ito pa. Ito pa. At beer. Lahat tikman natin. Halika dito. CJ. Alaynan. Sobrang sarap nito. Anong sikreto ba ito? Na nakakagawa ng ganitong kasarap na karne ng tupa. Masarap din ito. Boswa, dagdagan ng 50 skewers. 100 karne na skewers. At 20 bote ng beer. Hindi pwede. Napakasarap ng mga ito. Dapat talagang ibahagi. Ipasa ang balita sa mga kapatid. Yang Giant Gidley Stall. May mga masasarap na pagkain. Bumilis ka na. Tingnan mo ito. Mukhang masarap. Tikman mo isa. Sige, tikman mo na isa. Sarap. Talagang masarap. Sino? Sino ang may lakas ng loob na manggulo sa aking teritoryo? Gusto mo bang mamatay? Si Erlang Shen. Ano ang sinabi mo kanina? Bigyan mo rin ako ng 2. CJ. Anong hangin ang nagdala sa iyo dito? Kapatid, tinulungan mo ang kapatid na ito na maging matagumpay sa negosyo. Kapatid, ako. Hindi na alam kung paano kita pasasalamatan.
Madali lang. Sa susunod, ako na ang magbibigay ng mga sangkap. Yung mga kita mo sa benta. Hatiin natin dalawa. Tapos. Hello, kapatid na Jing eh. May kailangan ka ba sa akin? Punta ka sa Yaochi. Punta ka sa Yaochi. Punta ka sa Yaochi. Ipapakita ko sa iyo ang isang magandang bagay. Ay. Tunay ng Diyosa ka. Lahat sila magaganda. Wala akong nakita. Wala akong nakita. At Chang'e, ang cute ng kaibigan mong ito. Nga, ano ang pangalan niya? Siya. Zheng Yu. Zheng Yu. Ano ang kinakatakutan mo? Dali, lumapit ka na. Linisin ko muna. Hey, anong ginagawa mo? Pumunta ako. Ano itong tubig? Pagkatapos maghugas ng mukha. Bakit ang batang-bata? Ito ay tubig mula sa Yaochi. Na dumadaloy mula sa Sanchongchayan. Ito ay isang napakagandang kayamanan. Ano itong tubig? Ginagamit para sa face mask. Hindi ba't malaking kita iyon? Face mask? Ano ang face mask? Oh, face mask. Ito ay produkto para sa pagpapaputi at pangangalaga ng balat. Totoo ba? Gusto ko rin. CJ, pero kailangan mong bigyan ako ng isang bote ng banal na tubig na ito. Bilang kapalit, walang problema. Narito. Ayos. Ibigay. Ngayon susubukan ko. Gusto ko rin. At ako rin. Ako rin. Huwag magmadali, huwag magmadali. Lahat ay mayroon, lahat ay mayroon. Ibigay. Zheng Yu, mabilis na pumunta sa Lingxiao Hall para pag-usapan. Zheng Yu, tawagin ka ng hari ng langit. Umuwi ka na agad. Maliit ang isipan niya. Kung malate ka, siya na ang bahala sa'yo. Xiao Zheng, halika, halika, halika. Hehe, dito ka. Ay naku, ay naku. Ihulog mo muna. May tatanungin sana ako sa'yo. Kilala mo ba ito? Ayaw ko ng silantro. Hindi ba siya kaibigan ko sa WeChat? Naku. Nakalimutan ko mag-logout sa WeChat nang binenta ko ang phone. Sabi niya siya ay isang car model. Ano ang ginagawa ng modelong sasakyan na ito? Oh, ang modelong sasakyan ay mga magagandang babae. Oh, ganun pala. Nagpa siya akong samahan ka sa mundo ng tao. Makikilala ko ang babaeng ito. Pero hindi mo ba sinabi na ang langit at mundo ng tao? Matagal na ba kayong hindi nagkakausap? Paano ka bababa? Ay, hindi ka ba may sumeru ring? Ilalagay ko ang aking espiritu sa loob nito. Pagdala mo sa akin, makakapunta na tayo sa mundo ng tao. Ganito pala yun. Pupunta na ako. Sige na lang. Mabilis na parang utos. Dalhin mo ako pabalik sa mundo. Yuhu ang, lumabas ka na. Ay naku. Ano ito? Sasakyan. Ay. Ano bang ginagawa dito? Nagsimula na ang sasakyan. Tayo na. Ay, lumiwanag na. May mga mata pa itong bagay na ito. Hindi ito mata. Ito ay ilaw ng sasakyan. Oh, simulan na ang navigation. Mangyaring magmaneho ng 1.8 kilometro sa kasalukuyang daan. Ay, bakit may tao pa dito? Oh, navigation. Ay naku, talagang hindi ko inasahan ito. Nawala na sa mundong ito ng maraming taon. Umabot na ang mundo sa ganitong antas. Talagang nakakainggit. Humawak ka ng mabuti ha. Ay naku. Tapos na, nandito na tayo. Sige, bababa na tayo. Oy, sandali lang. Hindi pwedeng ganito ang suot mo. Magpalit ka ng damit. O baka naman maalaga ka talaga. Kita-kits tayo sa ihis mamaya. CJ. Dalawang munting bubuyog. Lumilipad sa gitna ng mga bulaklak. Lilipad, 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 lilipad. Ay nako. Di nakatakatakang si Jade Emperor. Mas marunong pang magpakasaya kaysa sa akin na tao. Ay naku. Kuya Xiao Zheng, dumating na ang kapatid ko. Umupo, umupo, umalis na, umalis na. Ipagpatuloy mo ang pag-aalaga sa kapatid ko. Dali, pumunta na. Halika, halika. Maglalaro tayo. Dalawang munting bubuyog. Lumalipad sa mga bulaklak.
Halika, kuya. Samahan mo akong uminom. Hindi ba't sabi mo mag-overtime ka ngayong gabi? Ano na, nakita mo ang malaking boss at iniwan mo ako. Basta, umalis ka na. Gusto mo bang mamatay? Saktan mo siya. Saktan mo siya. Talagang walang modo kayo. Si Kuang at ang mga kaibigan ko ay mga kaibigan ko. Pwede mo bang isaalang-alang ang mukha ko? Kahit na makipaglapit ka sa akin, naglakas loob ka pa. Walang makakalabas ngayong gabi. Kung may sisihin, ikaw ang may kasalanan sa pagsama mo sa taong ito ngayong gabi. Oy, Per. Anong ibig sabihin? Nagtatanong lang ako kung kumusta ka. Ang baho mo. Gets ko na. Kaya pala, kayo pati buong pamilya nyo. Bakit mo ako ginagago? Sisirain kita. Bakit mo ako ginagago? Sisirain kita. Anong ginagawa mo? Iron Head Technique. Nagtatanong lang ako tungkol sa pamilya mo. Gusto mo bang makipag-away? Mga kapatid, tatapusin ko kayo. CJ, sa murang edad, nagwawagi ng espada. Anong klaseng asal ito? Lahat kayo, umuwi at magmuni-muni ng mabuti. Tara na. Wow. Ay, Diyos ng Jade. Talagang kahanga-hanga ang sining ng mga Diyos. Talagang magaling. Ayos lang. Malapit na. Tara na. Hindi naman pwedeng umalis ang dalawang ito matapos ang gulo sa aking teritoryo. Kami ang higuang ihis. Ito ay isang kumpanya ng Lee Group. Nagmamalabis dito. Mukhang ayaw nyo nang makisali. Itong itim na card. Kilalang kilala nyo ba? Ito ang pinakamataas na card ng Lee Group. Sinasabing 3 piraso lang ang mayroon ang buong Lee family. Tama, itong card ay ibinigay sa akin ni Leah. Imposible, hindi ganyan ang tao si General Lee. Paano mo nakilala ang ganitong gwapong lalaki? Siguradong ninakaw mo ang card na ito. Peke ang card na ito. Itong batang ito ay isang scammer. Kayo dalawa ay may kinalaman sa panlilinlang at gulo. Sumama kayo sa amin. Xiao Zeng, gusto mo bang ako na ang kumilos? Hindi pwede. Hindi ito pwedeng galawin. Dalhin. Dalhin. Tigil. Tigil. Sili, talagang sili. Bakit? Gusto mo bang takasan ang mga kriminal? Ginoong babae. Pakiusap, huwag mong hadlangan ang aming pagsasagawa ng tungkulin. Subukan mong magsalita ulit. Hik! Bumalik na. Itong batang ito ay nasaktan ang aking kapatid na baldado. Bakit? Kayo ang unang gumawa ng kalokohan. Tapos kayo pa ang unang magreklamo. CJ, tingnan natin. Pasensya na, Ginoong Zeng. Yung kapatid kong gago. Wala siyang kaalam-alam. Huwag niyong isiping masyado. Walang anuman. Ay, Xiao Zeng, Xiao Zeng. Saan tayo pupunta pagkatapos nito? Maghanap tayo ng mas masayang lugar. Sino ito? Ako ang pinsan ni Xiao Zeng. Pwede mo akong tawaging Jade Emperor. Ganito niya tinatawag si Zeng Yu. Ang pagkakakilanlan ay tiyak na hindi pangkaraniwan. Marahil kung malapit tayo sa kanya, maari tayong makalapit kay Zeng Yu. Tama, Guru Zeng. Mayroon akong magandang lugar. Kayo ba ay nais sumama upang tingnan ito? Ayos lang, ayos lang, ayos lang. Tara. Ito ay isang tindahan ng Jade. Mayroong isang aktibidad ng pagsusuga ng bato ngayon. Bakit hindi kayo bumili ng 2 bato para maglaro? Sige lang. Ay naku, Xiaoya. Dumating ka na. Huwag mo akong hawakan. Wala akong interes sa'yo. Uy, saan ka nang galing, mga pusa at aso? Kaya niyo bang pumasok dito sa tindahan ng mga Jade? Yung mga bagay dito. Hindi mo kayang bilhin yan. Kung kaya kong bumili o hindi, may kinalaman ka ba? Lalaking mahina ang kidney. Lumayas ka na. Anong sinasabi mo? Bigyan kita ng pagkakataon na humingi ng tawad. Kung hindi, tiyak na papahirapan kita. Oy, bata. Magbibigay lang ako ng patas na opinyon. Halika, halika. Oy, kababata.
Napapansin mo ba nitong mga nakaraang araw na mas hindi na gumagana ang iyong kidney? Lalong lumiit ang oras. Alaynan, walang problema, kaya niyang gamutin. Kung magagawa ko, kunin mula kay God of Wealth ang Fire Eye Golden Eye technique para sa pagtaya sa bato. Baka epektibo ito. Unang tingnan mo muna. Pupunta ako dyan para tingnan. CJ. Natuto na ako. Aalis na ako. Kahit na ang mata ko ay parang may kapangyarihan, kaya nitong makakita sa likod. Lila. Verde. Ganap na maliwanag ang kalinawan nito. Kuya, baka matulungan kitang magplano. Ikaw talaga. Bakit ang bilis magbago ng ugali mo? Ay naku, kuya. Hindi ako magaling dyan. Madali lang. Talaba, Goji, Hawthorne. Ayos. Sundin mo ang reseta na ito. Inumin ito ng 2 linggo. Halos makabawi na. Kapatid, talagang ikaw ang aking muling mga magulang. Oy, kababata. Tingnan mo, naging berde na ito. Ganito, ibibigay ko ito sa iyo bilang regalo. Ganito lang ang berde sa piraso na ito. Sa likod puro basura. Ayoko na. Alam pa rin ng kababata ko ang tungkol sa pusta ng bato. Kaya kailangan kitang tanungin tungkol dyan. Dito sa loob. Mas maganda yan. Mayroon bang jade na malinaw? Sinasabi mo bang ice type? Tama iyon. Ay, itong piraso. May ice type dito. Sige, kung ganoon. Kuya, gusto mo ba? Kung bibilhin ko na. Para sa iyong paunang regalo. Ay. Mag-swipe ng card para sa jade. Kapag nabili na, hindi na pwedeng i-return o i-exchange. CJ, ito. Kumusta? Ice type ba ito? Ito ay mas mataas na klase ng jadete. Ito ang mas pinahahalagahang klase ng jadete. Pakita mo sa akin ang jadete. Pati na rin ako, gusto ko ring makita. Tunay na mataas na klase. Walang kahit anong dumi o mansa. Aking ibibigay ang 2,000 yuan para dito. Ako naman, 3 milyon ang alok ko. Ay naku, lahat kayo, umupo na lang dyan. 500,000, gusto niyong bilhin ang uri ng luwad ng kapatid ko. Anong mga panaginip ba ang pinapangarap niyo? Ay, sabi ko, kapatid, uri ng luwad. 10 taon mahirap makatagpo. Iwanan niyo sa akin. Gumawa ako ng ilang alahas para sa iyo. Ayos lang, salamat sa hirap mo. Nga pala. Kapatid, paano mo ito nalaman? Turuan mo ako, please. Ito, hindi ko may tuturo. Tanging ako lang ang makakakita nito. Napakakaiba. Kung ganon, hanapan mo ako ng magandang jade. Saka ako maniniwala. CJ. Itong piraso na lang. Lila. Lilang jade. Impossible. Siguradong nagkamali ka ng tingin. Buksan mo lang, malalaman mo na. CJ, para lang naglaro ka. Mag-swipe ka na. Grabe, totoong purple jade pala. Ito ay mataas na klase ng elite purple jade. Guru Zeng, kailangan mo akong gawing estudyante. Pakiusap, ibebenta ba ang purpura? Hindi ibebenta. Ang purpurang ito ay para sa aking guro upang gumawa ng mamahaling alahas. Paano naman yung kanina? Hindi ka ba maglalabas ng 50 milyon? Ibebenta kita. Talaga. Kaya ibebenta mo na ako. Pero medyo makapal yan. Kung sakaling ang natitirang bahagi ay walang laman. Kawawa naman ako. Ganun. Buksan mo ulit, bibili na ako. Huwag na kailangang putulin. Buong piraso ay jade na uri. Sige, ano man ang sabihin mo, yun ang gagawin ko. Kung hindi mo bubuksan, hindi na ako bibili. Putulin mo na siya. Haha, totoo nga, isang buong piraso. Kukunin ko na ito. Sandali lang. Ngayon kailangan kong humingi ng 100 milyon. Ay, itong bagay na ito. Mabebenta ng 100 milyon. Huwag mag-alala. Sige, kukunin ko na. Ngayon na ang bayad. Guro, ang perang ito ay para sa paggalang sa iyo. CJ, ay tama nga. Guro, hindi ka ba marunong magbukas ng jade? Pabrika. Pabrika ng jade.
Ako ang responsable sa pagpupondo ng pagtatayo ng pabrika. Guro, ikaw lang ang responsable sa pagkuha ng mga kalakal. Hanapin ang mga magandang jade. Ang kita, hati tayo ng 5-5. Ang bagay na ito ay talagang kumikita. Kung maayos ang pagkakagawa, 10 bilyon sa isang buwan, 20 bilyon walang problema. CJ, ay nga, anong negosyo ang pinagmulan ng pamilya nyo? Mga kosmetiko. Yung Huaxing Group ay negosyo ng pamilya ko. Longxing. Yun yung may 80% na bahagi ng merkado. Diyan sa kosmetiko. Tama. Ako po iyon. Kayo po ba ay gumagawa ng maskara sa bahay? Siyempre, hindi ka na magtatanong pa dyan. Pwede mong hilingin sa kanya na tumulong. Buksan ang merkado ng Yaochi Water. Itong bagay na ito, kailangan lang ng kaunti para mapabata at gumanda ang tao. Bumalik sa kabataan. Ay naku, guro, wag mo akong gawing biro. Kailan ko bang narinig na may ganitong bisa ang mga produkto sa balat? Hindi ka pa rin naniniwala. Halika, subukan mo. Tulungan mo akong kumuha ng salamin. Totoo ba to? Kailangan mong ibenta sa akin ang resipe na to, Master. Kung ganito, magbabayad ako ng 1 bilyon. Hindi. 10 bilyon. Walang resipe. Pwede lang akong magbigay ng mga sangkap. At sobrang bihira nito. Yan ay tubig mula sa Joji. Saan naman ako kukuha ng resep niyan para sa'yo? Kung tungkol naman sa mga sangkap, pwede na rin. Sa huli, gagawin ko itong isang espesyal na luxury brand na ibebenta lang sa mga mayayamang misis. Itong face mask na ito, dapat ay makabenta ng ilang milyon. Sige, hawakan mo ito. Balik ka at pag-aralan ito. Magsimula ka ng gumawa ng isang batch. Kamakailan, kailangan ko ng maraming mamahaling kosmetiko. Ipadala mo ito sa Rixin Warehouse. CJ. Sige na, Yudi. Tara na, umuwi na tayo. Ayoko pang umuwi. Hindi pa tayo tapos mag-enjoy dito sa mundo. Kung gusto mong umuwi, umuwi ka. Sige, ganun na lang. Why, Guru Zeng? Kakatagpuin lang kita. Kamusta ang laro? Nasaan na yung kuya? Huwag mo na siyang alalahanin. Ay nga pala, may cellphone pa ba kayo sa mall ninyo? Kailangan ko ng 1 milyon. Ay naku, may utang na loob ka sa pamilya ko. 100 milyon lang. Huwag na ang pera. Pupunta ako para ihanda ito para sa iyo. Anong balak mo? Lia, hindi ito ang oras para ipahiya mo ako sa gift. Gumawa ka ng hakbang. Ang ganda ng damdamin na iyan. Bago tayo kumilos, mas mabuting, tikman muna ang maliit na masamang tao na ito. Hindi ko na lang ito papansinin. Bitawan mo ang iyong maruming kamay. Oh, ikaw pala, bata. Papatayin kita. Tumawag ka ng pulis. Oh. Kung saktan mo ang kapatid ko, sisirain kita. Ano ito? Wang Jie, nandito ako, Wang Jie. Mr. Police, siya ang batang ito na nananakit kay Lia. Master Zeng, huwag kang mag-alala. Tiyak na makakakuha siya ng nararapat na parusa. Sumama ka sa akin sa istasyon. Sandali lang. Ikaw, itong sampal na ito, ay bilang kapalit ng pang-aapi kay Xiaoya. Tatay Sombrero, sinaktan niya ako. Tumahimik ka. Dalhin siya. Salamat sa tulong mo ngayon. Ano ang balak mong gawin bilang pasasalamat? May kakaiba sa batang ito. Kuya Zhengyu, sa wakas nakabalik ka na. Sa 2 araw, magpapakasal na tayo. Kamusta na ang paghahanda mo? Great Sage, ano ba talaga ang forma ng pagkakaibigan na ito? Masaya ba? Para lang sa forma. Kain, inom, at mag-enjoy ng 2-3 araw. Nakaka-bored talaga. Ay, may magandang ideya ako. Tara. Ano? Gusto mong palawakin ang lugar ng pagtitipon. Palawigin ang oras ng aktibidad. Ito ay isang malaking gastos. Tama ka dyan. Walang duda. Gusto kong gamitin ang kaganapang ito para imbitahan ang lahat ng mga Diyos sa langit. Para mapataas ang ating pamilihan. Sa mundo ng mga Diyos, magandang ideya ito. Pero, ang aktibidad na ito ay kailangang ipagpaliban muna. Tungkol sa pondo para sa aktibidad, kailangan ito ng hindi bababa sa 1 milyon na puntos ng kabutihan.
CJ, 要好自为之啊。好， mukhang 哎， kailangan kong maghanap ng paraan sa langit para makakuha pa ng mas maraming puntos ng kabutihan. Sige, unahin na natin ang tubig ng Yaoji. Nandyan ba si Joe sa Yaoji? 在吗？ Ito ba ay si Zhengyu, ang nakababatang kapatid? Anong kailangan mo sa iyong ate? Joe sa Yaoji. Gusto ko sanang itanong tungkol sa banal na tubig na ito. Binebenta pa ba ito? Gusto ko sanang. Hindi ko ibebenta. Pero pwede namang magpalitan. Anong ipapalit ko? 拿什么换？ Sigarilyo, spicy strips. O kaya makeup. Tara, tingnan mo ito. Goxi, Chanel, Armani. 阿玛尼？ Gusto ko yung mga bag 我 na 喜欢这 yan. 些包包。 Sa tingin ko, ang mga ito ay sobrang cute. Naisip mo na bang magbukas ng isang tindahan ng mga mamahaling gamit? Kikita ka ng napakaraming pera. Ano nga ba ang mga mamahaling gamit? Ito yung mga bag na ito. Pag nagbukas ka ng ganitong tindahan, pwede kang mag-enjoy araw-araw. Mga daang libong bag. At gusto mong suotin kahit anong bag na gusto mo. CJ, kaya magbubukas ako ng tindahan. At lahat ng kabutihang naipon ko 这些功德值 ay ibibigay ko sa'yo. Ang gusto ko lang ay makasama lang araw-araw ang mga bag na ito. Okay. Kaya pala ito ang alindog ng bag. 是包包的魅力吗？ Kung ganun, pumunta ka muna sa Commercial Street. Maghanap ka ng tindahan. Pumili ka ng pwesto. Pupunta ako sa tao para mag-stop. Ayun. Okay. Ginoong Zeng, ito ang ari-arian ng pamilya Lee. Sa susunod, ibibigay ko na sa iyo. Nakakahiya naman ito. 这怎么好意思呢？ Dumating ako dito para bumili ng ilang bag. At saka, bibigyan mo ako ng ganitong kalaking tindahan. Wala akong magagawa dyan. Ay naku, noong dati ang manager ang namamahala. Kailangan mo lang umupo at tumanggap ng bayad. Nailigtas mo na kami ng maraming beses, pamilya Lee. Kung ayaw mong tanggapin kahit isang maliit na tindahan ng luho, hindi ko na alam ang gagawin ko. Kailangan ko na talagang ialay ang sarili ko. Bakit hindi mo na lang ialay ang sarili mo? Talaga. Ay naku, iyon. Nagbibiro lang ako. Lahat ng bagay na ito, ganito. Tulungan mo akong ipa at dalhin sa Rixin Warehouse. Tungkol sa pera, Ay naku, ikaw ang manager ng tindahang ito. Hindi kailangang magbayad. Maganda ang pagkakaayos, di ba? Asawa, gusto ko itong bag. Bibili ako gamit ang card. Paumanhin po. Lahat ng mga produkto dito ay na-reserve na. Bukas na lang kayo bumalik. Lahat na ibenta na. Baka pwede nating ipagpaliban na lang sa ibang araw. Ayaw, gusto ko talaga ngayon na. Pwede ba akong magdagdag ng konti? Pasensya na talaga. Ako kasi, papayagan ko siya. Zhengyu, bakit nandito ka? 你怎么在这儿？ Naiintindihan ko na. Dito ka ba para mag-part-time? 过来把这个包给我包起来。 好， Siyempre pwede. Pero may pera ka bang pambayad? 有钱买。 Walang pakialam. Akala mo ba katulad kita na walang pera? Gamitin ang card. Matagumpay ang bayad, 1.2 milyon yuan. Ginoo ang iyong card. Ginawa ito sa ginto. Bakit napakamahal? Pasensya na. Ang bag na ito, talagang gawa sa purong sinulid na ginto. Hindi ko na kayang gawin iyon. Ibalik mo na lang sa akin. Anong ibig sabihin nito? Kuya Kinhao, hindi mo na ba ako mahal? Ako. Siyempre, mahal kita. Ano namang halaga ng 120,000 bag? Ito ay maliit na halaga lang. Basta gusto mo, bilhin natin. Maliit na pera. Roxuan, tingnan mo itong bag. 看这个吧， Ang bag na ito sa paggawa at materyales ay mas mahusay kaysa sa isa, top-notch. At kailangan lang ng 3 milyon. Napakamura. 3 milyon. Gusto ko rin ito. Isang bag lang sapat na ba? Kinhao, hindi mo ba ako mahal? 难道你不爱我了吗？ Hindi ba mas mahalaga sa'yo ang pagmamahal ko kaysa sa 3 pirasong maliit na pera? Sa tingin ko, naaalala ko, sinabi mo sa akin dati, na pagkatapos ni Roxuan, binibigyan mo siya ng masarap na pagkain at inumin. Sinasagot mo ang lahat ng gusto niya. Bakit ngayon ay nagsisisi ka na? Kinhao. Kinhao. Tumahimik ka, ikaw na masamang tao. Bawat araw ay alam lang ang gumastos. Kung gusto mong bumili, bumili ka na lang. Walang pera, anong pakitang tao? Sobrang kuripot. Kailangan kong makahanap ng isa na mas mayaman pa sa'yo para masaktan ka ng husto. May galit ka ba sa kanila? 有仇啊？ Wala namang galit. Mga walang kwentang tao lang sila. 贱人 Hoy, Sekretarya Zhang. Lumalamig na ang panahon. Kailangan na magdeklara ng bankruptcy ang King Group. Ay, hindi ba? At yung babae pa. Isasara ko rin ang buong industriya niya sa Beijing.
CJ. Kumusta na, Zhengyu? Nakuha mo na ba ang mga bagay? Dito. Wow. Ang daming bag. Matutulog ako dito ngayong gabi. Maraming bag ang makakasama ko dito. Ay. Kamusta? Maganda ba? Ito. Ang damit na ito ay medyo kakaiba. Medyo weird, ay. Ano ito? Subukan mo ang palda. Wow, ang ganda nito. Wow, mukhang hindi sapat ang pagbebenta ng bag lang. Kailangan din ng damit, sapatos at alahas. Kailangan kumpleto ang mga alahas. Ay, Yaoji Xianzi. Babalik na ako sa lupa. Sige, pumunta ka. Ang tubig sa Yaoji. Kunin mo lang. CJ. Guro, dumating na ang kagamitan ng ating pabrika ng jade. Malapit na tayong magbukas. Pagdating ng panahon, gagawin kong piraso iyang purpurang jade. Gagawa ako ng ilang set ng alahas para sa iyo. Siyempre, tiyak na magiging maganda. Walang problema, hanapan mo ako ng ilang alahas. Basta't magaganda ang mga ito. Dala na at ihatid mo na dito. Tama ba, sir? Narinig ko na dala mo na yung pang-makeup na pampahid. Sobrang galing talaga ng luck ko. Ay, sir, uuwi na ako agad. Gagawa na tayo ng unang batch ng facial mask. May nais po ba kayong kunin, sir? Sandali lang. Oy, Zhengyu, baby. Anong kailangan mo sa akin? Balak kong pumili ng damit. Tulungan mo akong pumili ng isa. Wow, ang ganda ng mga damit mo. Kung tutulungan kita, pwede mo ba akong bigyan ng 2 set? Walang problema. Yikset, mukhang tama ang tinanong mo. Halika, tingnan ko. Ah, yung damit sa kaliwang itaas. Ah, yung damit na iyon. Ipares mo sa iyon. Yung pantalon sa kanang ibaba. Itong kulay na ito. Sige, bagay na bagay ang 2 ito. Ito. Elsa, ang 2 ito ay talagang perpekto. Oh, mayroon ka pang high heels dyan. Ito. CJ. Uy, kamusta? Itong 2 peres at ito pa. Ito pa. Pakipak na lang. CJ. Sa wakas tapos na rin. Ay, Zhengyu, baby ko. Bumalik ka na agad. Hindi na kami makapaghintay. Zhengyu, baby, finally you are back. Nasaan ang mga damit? Narito. Talagang maginhawa ang mga engkanto. Wow, ang daming magagandang damit. Ngunit, paano natin ipapahayag para makapasok ang mga bisita? Maglakad sa key stage. Oh, yun yung klase. Na may mga tao na nakasuot ng damit na naglalakad-lakad. Napakaganda nun. Tama, gusto talagang subukan ng diwata. Pwede. Kaya simulan na natin. Pupunta muna ako sa mundo ng tao para maghanda. Walang kailangan. Zhengyu, kapatid. Ano nang ginagawa dito? Oh, saktong-sakto ang pagdating mo. Halika, may ilang bagay akong gustong ipabasa. Basahin mo para sa lahat. CJ. Mga ginoo at ginang. Unang hikhi ng langit. Nagsisimula na. Ipinapakilala natin si Yaoji Xianzi. Wow, ang ganda. Ang saya ng damit na ito. Ay, ang kwintas na iyon ay talagang napaka-espesyal. Wow, ang ganda. Asawa, gusto kong suotin itong damit na ito. Sige, bibili ko para sa'yo. Para sa aking panalaking damit, kanino kaya ako bibili? Ay, Zhenjun, may oras ka pa ba mamaya? Ah, Ladies and gentlemen, susunod ay fashion show ng men's gang. Para maging tunay na lalaki, isang hakbang na lang ang kulang.
Ang galing mo, ang gwapo mo. Tao po, alaga po kita. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Gugutumin ko ang sarili ko para sa'yo. Ang gwapo mo talaga. Ito na yun. Kapag sinuot ko to, siguradong mas gwapo pa ako sa kanya. Bakit mo ako hinahata? Ayoko nang pumunta. Bago pa ang kasuot ang pangmong ko. Hindi pwede ngayon, kailangan mong bumili. Gusto mo pa bang mag-double cultivation? Ang mga batang ito ang nakakainis. Wow! Nababahala ka pa rin ba na walang kapareha? Bili ka na ng panlalaking damit. Gagawin kitang muli na isang tunay na lalaki. Ito ang Jade Emperor. Dadalahin ko ang aking watawat at aking medalya. Kasama ang mga kapatid sa tuktok ng bundok. Magpo-pose. Mas marami akong nakita at narinig kaysa sa iyo. Lahat ng mga magagarbong bagay ay hindi kasing taas nito. Hindi ko akalain na ang Jade Emperor ay ganito kagwapo. Hindi rin tayo dapat mahuli. Mga kapatid, bumili tayo ng damit. Tara na! Yudi, salamat sa tulong mo. Talagang nakasalalay sa iyo ngayon. Paano natin bibilangin ang bayad? Anong bayad ang kailangan? Ipinasyal mo ako sa mundong ito ng maraming araw. Para na lang ito. Bilang pasasalamat ko sa iyo. Sige, maraming salamat na rin. Ay, tama na. Malapit na rin ang 1 taon mo. Dapat ka nang maging regular. Bibigyan kita ng posisyon. Bilang pangkalahatang tagapangasiwa ng kalakal sa 3 mundo. Kumusta na? Salamat sa pag-aalaga, Diyos ng langit. Walang anuman, pare lang naman tayo. Yung seremonya ng pagtanggap sa pagiging opisyal ay sabay na gagawin sa pagtitipon ng mga magkaibigan. CJ, sige na. Hindi pa rin maganda ang resulta nito. Hindi ba siya ang birthday star? Ang birthday star ay nasa langit. Mas mayaman pa kaysa sa Diyos ng kayamanan. Kulang pa kami ng 50,000 sa pagtitipon namin. Kung mapapakinabangan namin siya. Di ko alam, kagalang-galang. Anong klaseng damit ang gusto ninyo? Maganda, may klase lang ang okay na. Mabuti sana kung maaalog ang buong lugar. Meron akong isang bagay na talagang bagay sa iyo. Pero tungkol sa presyo. Hindi problema ang presyo. Sige, sumunod kayo sa akin. Ito na ang bagay. Talagang maganda. Sige, kunin ko na. Magkano ang presyo? Ito ang pinaka-espesyal na kayamanan ng aming tindahan. Sa buong langit, hanggang sa tao, ito lang ang meron. Hindi pwedeng ibenta. Kung ibebenta namin, paano na ang negosyo namin? Na isang piraso lang talaga. Ngayon ko na kailangan bilhin itong damit na ito. Kahit kailan mo man ibenta. Ha? Sige na, gagawin ko na ang isang pagbubukod. Pero itong damit na ito, hindi mura. Ang dami mong sinasabi, bata ka talaga. Sabihin mo na lang kung magkano. 5 milyon, walang problema. Narito ang pera para sa iyo. Ang damit na ito ay akin na. Ang ganda ng damit na ito, 5 milyon lang. Sobrang kita na ito. Talagang karapat-dapat sa kaarawan, tunay na mayaman. Kayo na po ang maunang umalis. Ang damit na ito, mamaya, hahanap ako ng tao para dalhin ito sa iyo. CJ, hindi aabot ng kalahating oras. Naubos ang lahat ng mamahaling produkto sa tindahan. Nakabenta ako ng 9 milyong puntos ng kabutihan. Hindi ko pa nakita ang ganitong kalaking pera. Narito ang 7 milyon. Ayos na sa akin ang 2 milyon. 7 milyon at 5 milyon. Halos sapat na ang pondo para sa pag-organisa ng kasunduan. Pupunta na ako sa Lingxia o Baodian para humingi ng tulong kay Yudi. Alaynan. Dumating na ang tamang oras. Inaanyayahan si Sun Wukong, Zheng Yuren sa entablado. Maligayang pagdating. Ito na. Ang pinakamatinding pagtitipon sa langit. Nakakabighani talaga. Simula na ang seremonya ng pagbuo ng pagkakaibigan. Paggalang sa langit. Pangalawang paggalang sa lupa. Naway magtagal ang buhay ng langit at lupa. Tapos na ang seremonya. Opisyal na nagsimula ang malaking pagtitipon. Magsaya tayong lahat. Ay, ang ganda ng atmosfera ngayon. Ang langit ay talagang maganda. Lia, hinahanap mo ako. Kainin mo ito.
Matapos maging bahagi ng mga Diyos, ikaw ay magiging banal sa katawan, at magiging walang kamatayan. Ngunit alam ko rin, na ikaw ay may natitirang damdamin sa mundo. Narito, ito para sa iyo. Ano ito? Ang sinumang mortal na kumain ito, ay maaari ring maging walang kamatayan. Nagmamahalan tayo sa hirap at ginhawa. Salamat, Yudi. Walang anuman, mga kaibigan lang tayo. Ay, tingnan mo, nakipag-chat na naman ako. Sabi niya, siya ay flight attendant. Tawag sa kanya ay Flower of Wealth. Anong trabaho ng flight attendant na yan? Lia, gusto mo bang pakasalan ako? Gusto ko.